balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Na balita ngayong tanghali. ASEAN Summit sa Laos nagsimula na ngayong araw. Nakatakdang pulong ni na US President Barack Obama at Pangulong Rodrigo Duterte nakansila. Guidelines State of National Emergency on account of lawless violence. Ilalabas ng Malacanang ang gulo namang disgruntled vendors ang nasa likod ng pagsabog sa Davao. Remote possibility. Department of Health magsasagawa na ng contact tracing sa Iloilo matapos na may tala ang posibleng unang kaso ng locally transmitted Zika virus sa bansa. Presyo ng kada litro ng produktong petrolyo nag-rollback ngayong araw. Singil naman sa kuryente ng Meralco, posibleng bumaba ngayong buwan. Makabagong airport bus, inilabas na ng Department of Transportation. At daan-daang residente ng Barangay Bagong Silang, Caloocan City na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang ating mga partners in public service. Magandang tanghali. Hindi na matutuloy ang bilateral talks ni na Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama na nakatakda sana ngayong araw. May report si Rina Villamor. Kinansela na ng White House ang nakatakdang pulong ngayong araw ni na President Barack Obama at Pangulong Rodrigo Duterte sa sideline ng ASEAN Summit sa Lao. Kaugnay ito ng mga binitawang salita ni Pangulong Duterte bago umalis sa Davao City International Airport patungong Lao kahapon. Si US National Security Council spokesman Ned Price ang nagpahayag ng kanselasyon ng pulong ng dalawang leader ng bansa. Bukod sana kay President Duterte, magpupulong din sina Obama at South Korean President Park Geun-hye. Samantala ngayong araw, formal na magsisimula ang ika-28 ASEAN Summit dito sa Vientiane, Lao. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ngayong araw, ang pagpapalakas sa external relations ng mga kasaping bansa, gayon din ang mga nakapaloob sa ASEAN Vision 2025. Ngayong araw din gaganapin ang signing ceremony sa ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response, ASEAN responding to disasters as one in the region and outside the region. Ang ASEAN o Association for Southeast Asian Nations ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand, kung saan ang Pilipinas ang isa sa mga naging tagapagtaguyod nito kasama ang mga bansang Singapore, Malaysia, Indonesia at Thailand. Ito rin ang unang pagkakataon para sa bansang Lao na maging punong abala sa ASEAN Summit simula nung ito ay maging miyembro noong July 23, 1997. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Vientiane, Lao. Inaasahang ilalabas na ng Malacanang ang guidelines tungkol sa ipiniroklamang State of National Emergency on account of lawless violence ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pambobomba sa Davao noong Biyernes. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Floor. Proclamation Order Number 55 ang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na State of National Emergency on account of lawless violence bago lumipad kahapon patungong Lao para sa ASEAN Summit. Isinapubliko na ngayong araw ang pirmadong dokumento ng Proclamation Order at nakatakda ring maglabas ng patakaran ng Malacanang sa pagpapatupad nito. Ayon sa dokumento, ng mga nakalipas na buwan ay naitala ang laganap na karahasan at tahasang paglabag sa batas ng mga teroristang grupo, bandido at religious extremists sa Mindanao tulad ng pangingidnap, hostage takings, pagpaslang,
pambobomba ng power transmission facilities, mass jailbreaks at iba pa. Pinakahuli ang pambobomba sa isang night market sa Davao City kung saan 14 ang nasawi at 67 ang nasugatan. Sa kabila ng pinaigting na offensive operations ng militar at pulisya upang tugisin ang mga lawless element na ito at dahil sa mga intelligence report na natatanggap ng pamahalaan na planong maghasikti ng karahasan at umatake sa iba pang parte ng bansa, lalo na sa metropolitan areas, minabuti ni Pangulong Duterte na iproklama ang state of national emergency on the account of lawless violence. Layo nitong atasan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na bantayan ang seguridad ng publiko at sawatain ang anumang lawless violence sa Mindanao, gayon din sa iba pang parte ng bansa. Ayon sa itinatadhana ng saligang batas. Walang time frame ang proklamasyon hanggat nakikita ng Pangulong may banta sa seguridad ng publiko. Floor? Osalicos, nagulat mula sa Malacanang. At sa iba pang mabalita, ipinahayag ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na isang remote possibility ang anggulong may mga vendor na may sama ng loob sa pamahalaan ang may kagagawan sa pambubomba sa night market sa Rojas Avenue noong Biyernes ng gabi. Mula sa Davao City, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Lakay para kay Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, bagamat may problema sa hanay ng mga vendors sa night market sa Rojas Avenue, hindi ito sapat na dahilan upang pumatay ng tao. Ito ang naging tugon ng Vice Mayor sa paglutang na impormasyon na kasama sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad kaugnay sa Davao Blast ay kagagawan ito ng mga disgruntled vendors. Anya, may ilang vendors na ang hindi kumikita matapos mapasok ng ilang Chinese businessmen ang night market, subalit malayo ang posibilidad na magiging dahilan ito ng pambobomba na ikinasawi ng 14 na tao. Pero ayon sa PNP, lahat ng anggulo ay kanilang tinitingnan kaugnay sa nangyaring pagpapasabog. Matatanda ang kabilang sa mga anggulong tinitingnan ng pulisya ay kagagawa ng Abu Sayyaf ang insidente bilang diversionary tactic kasunod ng tuloy-tuloy na opensiba ng militar laban sa kanila at posibleng kagagawan din ng mga drug lords ang pangyayari. Samantala sa kanilang sesyon ngayong araw, kinundina ng mga miyembro ng City Council ang naganap na bombing noong Biyernes ng gabi. Tinalakay din sa sesyon ang hiling ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na magamit ang 4.5 million pesos mula sa Crisis Intervention Program Fund ng lokal na pamahalaan upang maiayuda sa mga naging biktima ng insidente. Kasama dito ang pagpapalibing sa mga nasawi sa insidente at financial assistance para sa mga naiwan ng 14 na namatay at gayon din sa 70 sugatan dahil sa bombing incident. Lakay, sa ngayon nagpapatuloy pa rin itong sesyon ng City Council at mamaya ay malalaman natin kung aaprubahan ba o hindi yung hiling ng alkalde ng lungsod. Lakay? Maraming salamat, Victor Cosare, nag-uulat mula sa Davao City. Inati-hati na umano sa malilit na grupo ang Abu Sayyaf upang mailihis ang atensyon ng mga tumutugis sa kanila na tropa ng militar sa Sulu. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz, live. Brian? Lakay, nagsisilbing spotter ng bandidong grupong Abu Sayyaf ang mga maliliit na grupo nito upang alamin kung saan nakaposisyon ang tropa ng militar na nasa Hulo-Sulu ngayon. Ito ang nilahad ni AFP Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo sa sunod ng patuloy na massive combat operation laban sa terrorist group. Ayon sa AFP, agad umanong maalis ang ASG kapag namamataan nilang malapit sa kanila ang mga sundalo. Ni Colonel Arevalo na magkaroon ng inkwentro ang ASG sa pagitan ng tropa ng militar ay maraming naging kontribusyon nito at pagkakataon naman sa intelligence unit ng pamahalaan. Tahimik man ang sitwasyon ngayon sa Hulo-Sulu pero hindi tumitigil ang operasyon ng AFP o tumigil man at papatuloy rin ang paghahanap sa mga kidnapped victims. Ayon sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, bigo ang ASG na ilihis ang atensyon ng tropa ng pamahalaan kahit may pagsabog na naganap sa lungsod ng Davao noong Biyernes. Katunayan, nakafocus o nakatutok ang AFP sa Sulu at may sufisyenteng bilang ng mga sundalo na nakadestino rito. Para kay Colonel Arevalo, naging positibo pa ang mga pangyayari dahil naging alerto ang mamamayan o mapagbantay ngayon at seryoso ang koordinasyon sa otoridad. Dagdag pa ng AFP ang deklarasyon ng full alert sa Western Mindanao Command, Eastern Mindanao Command at National Capital Region ay hindi nangangahulugan na ito na ang susunod na target ng mga terorista
kundi ito'y itinuturing lang na potential target na dapat masigpitan ang pagbabantay sa seguridad. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Sa iba pang balita, pinulong ng Department of Health ang mga opisyal sa Iloilo City upang pag-usapan ang gagawing hakbang kasunod ng naitalang kaso ng Zika virus sa syudad. At mula sa Iloilo City, may report si Vincent Arboleda live. Magandang tanghali sa iyo, Vincent. Yes, Wyla, nagsagawa ng pagpupulong ngayong araw ang Department of Health kasama ang mga health officials sa Iloilo City. Layon nito na mapag-usapan ang gagawing hakbang ng lokal na pamahalaan upang maiwasan pa ang pagkalat ng Zika virus sa syudad. Kahapon ay kinumpirma ng DOH na isang 45 taong gulang na ginang mula sa Haro, Iloilo City ang nagpositibo sa Zika virus. Una itong nagpatingin sa doktor noong August 31 dahil sa rashes sa kanyang balat at pananakit ng kasukasuan na kabilang sa sintomas ng Zika. Ayon kay DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Jesse Glenn Alonsabe, nagsasagawa na sila ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng kauna-unahang Zika patient sa Iloilo. Kasabay nito, paiigtingin rin ang preventive at control measures upang maiwasan ang pagdami ng lamok gaya ng paglilinis ng bakuran at pagtatanggal ng mga stagnant water kung saan nangingitlog ang mga lamok. While na matapos ang pagpupulong ay agad namang nag-ikot sa Barangay Benedicto sa Haro, Iloilo City ang mga health officers upang tingnan ang sitwasyon ng naturang lugar. Nakiusap naman ng DOH sa media sa pagsasapribado ng gagawing contact tracing upang maprotektahan ang kapakanan ng mga nakasalamuha ng Zika patients. Waila? Maraming salamat sa Vincent Arboleda mula sa Iloilo City. Samantala, naglaan ang Department of Health o DOH ng 3 billion pesos sa 2017 proposed budget nito para sa pagtatayo ng mga bagong dog rehabilitation centers sa bansa. At mula naman sa House of Representatives, may report si Nel Maribohok live. Yes, go ahead, Nel. While abot sa 144 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health para sa taong 2017, mas mataas ng halos 20 billion pesos kumpara ngayong taon. Ito ang ipiniresinta ni DOH Secretary Paulino Bial sa budget deliberation ngayong umaga dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ilan sa mga programa ng Administrasyon Duterte para sa taong 2017 na napapaloob sa target ng DOH ay ang pagpapalakas ng National Health Insurance kung saan bawat isang Pilipino ay dapat maging miyembro ng PhilHealth. Naglaan rin ng DOH ng 3 billion pesos na proposed budget para sa pagtatayo ng 4 na malalaking drug rehabilitation centers sa Pilipinas na nasa loob ng kampo ng Armed Forces of the Philippines, kung saan ito ay maaaring mag-accommodate ng hanggang 2,500 na katao. Ayon kay Secretary Obial, layon ng pagtatayo ng mga rehab center na matugunan ang malaking pangangailangan ngayon dahil sa ginagawang voluntaryong pagsuko ng mga drug user. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation para sa panukalang budget ng DOH. Waila. Maraming salamat sa Nel Maribohok mula sa House of Representatives. Susunod sa C-News. Mga kumpanya ng langis nag-rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Setyembre. Department of Transportation naglabas na ng bagong airport bus na maghahatid sa mga pasahero ng NAIA sa malapit na entertainment spot. Sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Nakalabas na nga po ng Philippine Air Responsibility itong low pressure area at kanina pong alas 8 ng umaga ito po ay namataan ng Pag-asa sa layong 780 km north-northeast ng Itbayat, Batanes. At wala po itong direktang epekto sa ating bansa pero meron pa rin po itong impluensya o hatak dito sa southwest monsoon o habagat. Magdudulot pa rin po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa riyon po ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at mga probinsya po ng Bataan at Zambales.
At sa nalabing bahagi po ng Luzon kasama ng Metro Manila at yung Visayas and Mindanao area ay makakaranas naman po ng mga isolated rain showers and thunderstorms na pagdating ng hapon o kaya po ay gabi. Pero gaya po nating na-experience, fair naman po ang weather sa malaking bahagi po ng ating bansa at wala pong panibagong LPA o bagyo na mataan ng pag-asa na makaka-apekto sa ating bansa. Yung ating gulat panahon, balik sa inyo dyan, studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nagpatupad ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang hating gabi ay nag-rollback ang Petron, Sea Oil, Caltex at Flying V ng 50 centimos sa kada litro ng diesel at 35 centimos sa kerosene. Wala namang paggalaw sa halaga ng gasolina. Sumunod na rin sa oil price rollback kaninang alas 6 ng umaga ang kumpanyang Shell, Phoenix Petroleum at PTT Philippines. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Setyembre. 45 centavos kada kilowatt hour ang mababawas sa bayarin ng mga consumer ngayong buwan o katumbas ng 9 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. 13 pesos and 50 centavos naman ang mababawas sa bill ng mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 18 pesos sa 400 kilowatt hour at 22 pesos and 50 centavos sa mga gumagamit ng 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, bagaman tumaas ng 8 centimos ang generation charges ay bumaba naman ang halaga ng transmission kaya magkakaroon ng bawas singil ngayong buwan. Papayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makadaan sa EDSA ang mga UV Express. Naritong report ni Monokson. Iba't ibang hinaing at reklamo ang narinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isinagawang public consultation kahapon kaugnay ng pagbiyahe ng mga UV Express sa kahabaan ng EDSA. Dahil dito, nagdesisyon na ang LTFRB na pahintulutan na ang mga ito na makadaan sa EDSA sa ilang kondisyon. Ang mga UV Express na may rutang EDSA na nakalagay sa kanilang mga prangkisa ang pahihintulutan ng ahensya. Ang mga nanggagaling sa labas ng Metro Manila ay maaaring dumaan sa EDSA kung magbababa lamang sila ng pasahero sa mga designated na dropping point. Hindi rin papayagan na magsakay muli ng pasahero ang mga naturang UV Express at dapat makabalik na sila sa kanilang mga terminal matapos makapagbaba ng pasahero. Ilan sa mga natukoy na dropping point ay ang MRT North Avenue Station, MRT Ortigas Station at MRT Ayala Station. Ang mga UV Express na galing sa Cainta at Taytay Rizal na may biyaheng Ayala ay dapat dumaan sa C5 at sa Kalayaan Avenue patungong EDSA Ayala upang makapagbaba ng pasahero. Nagagalit naman ang ilang operator dahil sa umano'y mabagal na pagdedesisyon ng LTFRB, lalo na at marami nang naperwisyo ang kautusan sa kanilang hanay. Epekto doon sa kinikita ng aming mga UV Express, halos 30% of the total income ng driver. Okay yung operator dahil buo yung boundary. Pero yung chopper, 30% ang kanyang kinikita na wala. Sa tala ng Department of Transportation, mayroong 9,000 mga UV Express sa Metro Manila at 20% sa mga ito ang dumadaan sa EDSA. Bukod pa rito ang mga kolorum ng mga van na nagsasakay rin ng mga pasahero. Iginate naman ang mga UV Express operator na hindi sila ang dahilan ng traffic sa EDSA, na siya naging dahilan kung bakit sila ipinagbawal ng LTFRB noong nakaraang buwan. Ang UV Express ay nagkakarga po ng 18, 10 hanggang 18 na pasahero compared to yung mga private vehicles na mga 2-3 lamang ang karga. Lahat ng mahuhuling kolorum na UV Express ay magmumulta ng 200,000 pesos batay sa Joint Administrative Order ng LTO at LTFRB. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na bagong memorandum ang LTFRB hinggil sa pagpayag sa mga UV Express sa EDSA. Ngunit tiniyak na maglalabas ng kautusan sa lalong madaling panahon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, inilabas na ngayong araw ng Department of Transportation ang premium airport bus na maghahatid ng mga pasahero mula airport patungo sa iba't ibang entertainment spot na malapit sa NAIA. At mula sa Pasay City, may report si Joan Nano live.
Go ahead, Joanne. Yes, Wyla, iprinisita nga kanina ng Department of Transportation ang premium bus service na maaaring maghatid at magsundo ng mga pasahero mula sa Ninoy Aquino International Airport. Inilunsad ng DOTR ang makabagong bus sa layuning mapalawag ang airport at mabigyan ng iba yung serbisyo ang mga commuter. Bawat bus ay may 24 seat capacity pero kaya nitong makapagsakay ng aabot sa mahigit 100 pasahero. Kaya naman ayon sa DOTR ay malaking tulong ang bus na ito upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe sa paligid ng airport. Nasa 150 to 300 pesos ang halaga ng pasahe sa premium bus depende sa destinasyon ng pasahero. May 3 ruta ang biyahe ng premium bus. May biyahe patungong Makati, Rojas Boulevard at iba pang entertainment destination na nasa paligid ng airport. Meron rin itong GPS at mobile tracking app para matukoy ang eksaktong lokasyon ng bus upang maiwasan ang matagal na paghihintay ng mga pasahero. Bukod sa tracking system, maaari ring maka-access sa Wi-Fi ang mga pasahero at mayroon rin itong CCTV cameras. Sa ngayon, gumagamit ng e-ticketing system ang premium bus. Subalit sa mga susunod na buwan, ay plano nga itong gawing online booking system ng Transportation Department upang maging mas kumbinyente ito para sa mga pasahero. Sa kasalukuyan ay nasa 21 premium bus unit ang operational na, habang nasa 28 unit pa ang inaasahang madaragdag bago matapos ang taon. Ang proyektong ito ay bahagi lamang sa mga mekanismong ginagawa ng DOTR upang maibsan ang matinding traffic dito sa Metro Manila. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Joanne Nano mula sa Pasay City. Sa iba pang balita, naghain ng not guilty plea si Muntinlupa Representative Rufy Biazon sa kinakaharap niya mga kasong graft at direct bribery. At mula sa Sandigan Bayan, nagbabalik si Mon Ocson live. Go ahead, Mon. Yes, Wyla, humarap kanina si Muntinlupa Representative Rufino Rufy Biazon sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan 7th Division kayo ng umaga. Tag-iisang count ng graft, malversation at direct bribery ang isinampang kaso laban kay Biazon. Nagugat ang kaso ng ilaan di umano ni Biazon ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa isa sa mga Peking Foundation na di umano ipag-aari ng itinuturong mastermind ng PDAF scam na si Janet Lim Napoles. Batay sa kasong isinampan ng Ombudsman noong Abril, inilaan ni Biazon ng 3 milyong piso sa Philippine Social Development Foundation Incorporated o PSDFI, kapalit ang halos 2 milyong kickback. Ayon si Biazon, lahat ng mga ibinibintang sa kanya ay walang batayan at kaya niyang patunayan. Sinigurado naman ni Biazon na hindi makakaapekto ang mga kasong ito upang magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Co-accused ni Biazon si dating Energy Regulatory Commission Head Zenaida Ducot. Samantala, nag-hide din ng not guilty plea si Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia sa 3 kaso ng graft at 3 kaso ng malversation. Nagugat naman ang kaso ni Valencia nang gamitin di umano nito ang mahigit 6 na milyong pisong pondo ng kanyang PDAF sa masaganang ani para sa Magsasaka Foundation Incorporated o MAMFI ni Janet Lim Napoles. Si Biazon at Valencia ay kabilang sa 3rd batch ng mga mambabatas na pinakasuhan ng Ombudsman dahil sa pork barrel scam. Tinakda ng Sandigan Bayan 7th Division ang pre-trial ni Biazon at Valencia sa November 8 ngayong taon. Balik sa iyo, White. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson mula sa Sandigan Bayan. Matapos ang paglulunsad ng kampanya laban sa iligal na droga, sunod namang target ng Philippine National Police ang mga politiko at mga pulis na nakikinabang sa iligal na sugal sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa Ilacay. Kung may narco-politician, may gambling politician din. Ito ang sinabi ni PNP Chief, Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa General, nakafocus muna sila sa ngayon sa illegal na droga at sakaling matapos ang problema sa droga ay isusunod nilang targetin ang illegal gambling. Sinabi pa ng General na dapat mapuksa rin ang illegal gambling sa bansa, lalo na at may mga politiko at mga pulis na nakikinabang dito dahil maiihalin tulad din aniya ito sa droga. Dagdag pa ni General de la Rosa, hindi siya magpapasilaw sa sukol ng mga gambling lord dahil sapat naman aniya ang kanyang sahod bilang PNP chief. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Nagipagpulong si Vice President Leni Robredo sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan at tinalakay ang pagkakaroon ng community-based
Drug Rehabilitation Center sa bansa. Mula sa Quezon City, may report si Grace Cousin live. Grace. Pabalikan natin maya-maya ang pagulat na natin kasama si Grace Cousin. At sa ating police report, 2 lalaki ang nasuwi matapos na makipagbarilan sa mga pulis sa isang checkpoint sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang report ni Reynante Ponte. Hindi na nakaligtas ng buhay ang 2 lalaki na sakay ng tricycle matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Samar Street, corner Santo Domingo sa Quezon City, dakong 1:30 kaninang madaling araw. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police Station 1 ng La Loma, napansin nila ang kahina-hinalang pagkilos ng isang kolorom na tricycle nang iwasan nito ang kanilang isinasagawang checkpoint sa NS Amoranto Street. Kaya't sinundan ito ng mga pulis at dito na nakipaghabulan at nakipagbarilan umano ang mga ito. May nagche-checkpoint, biglang nag-U-turn, so pumaripas na tumakbo. Noong that time, hinabol siya ng TMR natin. Pagdating dito sa corner ng Samat, biglang nagpaputok yung isang suspect. Doon na nagkabarilan, nagkaputokan na. Na-recover sa mga suspect ang 2 revolver na baril, 5 sachet ng hininalang shabu at marijuana. Dagdag din ng mga otoridad, may posibilidad na miyembro ang mga ito ng akyat bahay gang dahil sa kanilang mga bag na dala. Parang kanyan, mga akyat bahay. Nagkahanap siguro ng mga prospect nila na akyatin. O kasi ang yung ginagamit nila yung hindi biyahe dito sa itong area na to. Sa ngayon inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga napatay. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa C-News. 24 patay at 71 sugatan sa pambobomba ng Taliban sa Afghanistan. At dahan-dahang residente ng Barangay Bagong Silang, Caloocan City na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV katuwang ang ating mga partners in public service. Nagbabalik ang C-News. Nakipagpulong si Vice President Leni Robredo sa iba't ibang hensya ng pamahalaan at tinalakay ang pagkakaroon ng community-based drug rehabilitation center sa bansa. Mula sa Quezon City, may report si Grace Cousin, live. Yes, Grace. Flory, na alam na ngayon ni Vice President Leni Robredo ang sitwasyon ng nasa 700 drug dependent sa buong bansa upang malaman kung ano ang may tutulong ng Office of the Vice President sa mga programa ng gobyerno. Ang DILG ang iba't ibang sangay ng pamahalaan na kabilang sa mga nagsasagawa ngayon ng rehabilitasyon. Ayon sa DILG, sa 700,000 sumukong drug dependent, 90% dito ang kinakailangan lamang sa ilalim sa community-based rehabilitation. 10,000 naman ang kinakailangan ipasok sa mga rehabilitation center at may maliit na porsyentong kailangan ipasok sa mga mental institution. Latag naman ng DOH, DSWD at DILG ang kanilang mga programa gaya ng pagbibigay ng pagkakataong makapag-aral, ang assessment progress at regular na pagsasagawa ng test sa mga ito. Ayon kay Vice President Leni Robredo, mas dapat bilisan pa ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagkilos upang matiyak na hindi na ang mga sumukong drug dependent ay hindi na muli magagawa ng mga krimen. Nais ng pangalawang Pangulo na isama sa programa ng gobyerno ang nasa 70% inmate sa bansa na nakulong dahil din sa droga. Dapat tinanya na magkaroon ng programa ang pamahalaan sa mga nakalaya o lalaya pa lang na mga bilanggo na nasangkot sa droga upang hindi na rin bumalik sa kanilang mga masamang gawain. Flor? Grace Cousin, nagulat mula sa Quezon City. Na-upset ng batang Frenchman na si Lucas Poulet, ang 14 times Grand Slam singles champion, Rafa Nadal, upang makapasok sa quarterfinals ng US Open. Tinalo ni Poulet si Nadal sa pamamagitan ng 5 sets, 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 6-7. Tampok ang nakakakabang tiebreak 8-6.
Sa sagupan, nagpamalas ang 22 taong gulang na Frenchman ng magandang performance at kaagad na lumamang sa unang 2 sets. Ito ay katlong sunod na 5-set match ng 24th seed na si Poulet na hinahangad ang una niyang ATP Tour title. Nagawang mahabol ni Rory McIlroy ang 6 na stroke na kalamangan upang mapagwagihan ang Deutsche Bank Championship sa Norton, Massachusetts. Pumalo si McIlroy ng 6 under par 65 sa final round para sa 15 under total na 269 upang mahabol ang 6-stroke lead ng overnight leader na si Paul Casey. Ito ang unang kampyonato ni McIlroy sa PGA Tour sa nakalipas na 16 na buwan. Si American Jimmy Walker ay nagsumite ng 70 at may 12 under total para sa 3rd place. Labas ng bansa aabot sa 24 na nasawi at 71 ang sugatan sa 2 pagsabog na yumanig sa Kabul, Afghanistan. Inako na ng Taliban ang mga pagsabog at ayon sa ilang saksi, nakarinig sila ng malakas na pagsabog at makalipas ang ilang minuto ay sinundan naman ng mga putok ng baril. Ayon sa Ministry of Internal Affairs, ang unang pagsabog ay naganap sa harap ng Ministry of National Defense samantalang papalabas na ang mga opisyal matapos ang kanilang mga trabaho. Ang unang bomba ay pinasabog gamit ang remote at ang isa pa ay ang suicide bomber o ng suicide bomber na naka-army uniform. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang 4 naman na sugatan sa gumuhong drainage sa ginagawang kalsada sa Zamboanga City. Narito ang report ni Dante Amento. Alas 5 kahapon nang gumuho ang isang bahagi ng ginagawang kalsada sa Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway, Barangay Bualan, Zamboanga City. Kasunod nito ay ang pagguho din ng ginagawang malaking drainage sa ilalim nito. 4 na trabahador ang nasugatan sa insidente. Kinilala ang mga ito na sina Felix Rodriguez, Edgar de la Cruz, Jose Samson na agad na isugod sa ospital. Habang si Edison Pajardo naman ang huling na-rescue matapos matrap sa gumuhong construction site. Sa ngayon ay ligtas na ang mga ito at nagpapagaling na lamang sa ospital. Ayon kay Police Chief Inspector Arlan de Lumpines, Chief of Police ng Station 5, bigla na lang umanong bumagsak ang pinapatungang mga kahoy at kable ng mga trabahador. Biglang nag-collapse ito, bumigay at 7 construction worker na sa baba. Yun, initially 4 sa 7 ang bale na trap sila doon, pero yung 3 immediately na rescue at naipadala natin dito sa malapit na ospital sa May Sampen. Nangako naman ang kontraktor ng nasabing drainage na tutulong sa gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Samantala, muli namang binuksan sa mga motorista ang Maria Clara Lorenzo Lobregat Highway na isinara kagabi matapos ang insidente. Ito lamang ang pinakadaanan ng mga pumapasok at lumalabas sa lungsod mula sa iba't ibang probinsya sa Mindanao. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Presidente ng Barangay Bagong Silang sa Caloocan City ang napagkalooban ng libreng gamot at iba pang medical services sa isinagawang medical mission ng UNTV. Naritong report ni June Soriao. Ang Barangay 176 o Bagong Silang sa Caloocan City ang may pinakamalaking populasyon sa buong bansa. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2015, binubuo ito ng mahigit 240,000 residente. Isa sa mga nakatira rito ay si Aling Rosana Vista na may 8 anak. Ang kanyang bunso ay pinanganak na may cerebral palsy. Dahil sa kalagayan nito, halos buwan-buwan na nagkakasakit ang bata, bunsod na rin ang pagkakaroon ng mahinang immune system. Ayon kay Aling Rosana, sumasahod lamang ng halos 400 piso ang kanyang asawa kada araw. Kulang na kulang ito upang mairaos ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman sa madalas na pagkakataon ay hindi na niya nadadala sa doktor o nabibilhan man lamang ng gamot ang kanyang mga anak kapag nagkakasakit. Talaga siyang magkasakit. Yun nga po kasi dapat po talaga sa kanya every month may check up po talaga siya. Kaya
lang sa ngayon po hindi namin nasusunod yung ano niya dahil sa kakulangan nga po ng pinansyal. Ngunit sa pamamagitan ng isinagawang libreng medical mission ng UNTV sa kanilang barangay, na ipa-check up ni Aling Rosana ang kanyang anak sa doktor. Nakakuha rin siya ng mga gamot para dito. Isa lamang si Aling Rosana sa mahigit 500 residente ng barangay na natulungan ng programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV, katuwang ang Rotary Club, Caloocan Dental Chapter, Caloocan Medical Society at Members Church of God International. Yung gamot ko naman kailangan ng anak ko, antibiotic, gamot sa lagnat. Kaya po itong foundation po ito napakalaking bagay po sa amin. Bilang mahirap. Samantala, bukod sa medical services, nakapag-avail din ng ilan ng free legal consultation mula sa mga abogado ng law center ni Kuya. Habang 4 naman sa ating mga kababayan ang pinagkalooban ng wheelchair at saklay. Umaasa ang mga residente ng Barangay Bagong Silang na muli silang mabibisita ng programang Serbisyong Kasangbahay ng UNTV. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. O lakay, Waila, ano kayo bubunga nung hindi pagkakatuloy ng bilateral meeting ni President Rodrigo Duterte at saka US President Barack Obama? Pero sana magkaayos din sila. No? Nabawasan na excitement. Oo. Oo nga eh. Dahil lamang sa isang word. Ano? Oo. Pero sana magkaayos din. Pero let's hope and pray na doon mismo sa sideline ng Laos meeting magkaayos sila. O kung hindi man sila magkausap doon, siguro i-reschedule na lang. Marami pa pagkakataon. After all, 6 years pa si Pangulong Digo. Di ba? Kaya lang, hindi na presidente si Obama by November. This coming November. Okay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News. May balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.